Nako po, malamang baka gulo to, no? Dito sa Senado, 6 pa po na talagang senador na maaaring kasuhan, no? At talagang uubusin ayon kay Harry Roque, no? Dito si Bato, Bongo, Cheese, Joel, Jinggoy, at Marcoleta pa, di ba? Uli pa si Marcoleta. At hindi pa yan. Si Robin pa, kakasuhan pa dahil doon sa pagtakas di umano kay Bato. Sabi ko nga, wala pa nga warrant yung time na yun eh. Nalaman pa lang may warrant yung Wednesday. No? Tama? Tapos yung araw mismo ng kaguluhan niya sa Senado, ano nangyari? Ha? Doon pa lang nalaman talagang, ito na talaga. Wala pa palang warrant, di ba? Kaya ang ginawa ni Bato, lumabas sila, pati ni Robin. Wala namang pumigil. Ibig sabihin, kaya hindi pinigilan ng mga pulis, hindi pinigilan ng mga otoridad doon, ibig sabihin, walang warrant. Kung ano ang pagtakas doon? Di ba? Ang pagtakas, yung nakaabang yung mga pulis doon kasi huhulihin si Bato. Wala nga eh. Di ba? Ngayon, ito, pati lahat sila kakasuhan. Makapagtataka, no? Ang galing, no? Ang galing, no? Yung, ewan ko ba, yung mga taga-suporta nila, mga loyalista, yung mga vlogger, paniwalang-paniwala sila. Yan, karma kayo. Di ba? Wala na kasi sila may puntos eh. Ang pangangatwiran nila, nangaasar na lang sila, nangaasar. Pangalawa, nantatrash talk na lang. No? Pangatlo, makaganti na lang. No, pero yung katwiran, makikitaan mo sa kanila, hindi mo sa kanila makikitaan yung katwiran. Yung katwiran na kung saan nangihibabaw, yun ba? Halimbawa, sige, palagay natin si Sarah may kasalanan. Yung sasabihin nila si Sarah ganito kasalanan, okay. Okay, granted. Pero yung mga issue pa, mga flood control, na dapat issue nila, topic nila, hindi nila tinatopic. Wala akong nakita na tinapik ng mga to tungkol sa mga flood control issue. Kundi mga asar, nantatrash talk, naghihiganti. Yan, sabi nila, buti niya sa inyo, mga karma sa inyo yan, mga DDS do senador. Biruin mo, pero hindi niya naiisip, nga naman, ba't lahat na senador kakasuhan? Hintayin nyo, baka si Pia magkaroon, si Loren magkaroon, lahat sila perfect. Ano yan? The best, no? Ang galing, di ba? Harap-harapan na. No? Kasi may naniniwala eh. Kaya nagagawa nila kasi may naniniwala pa rin sa kanila. Yung mga naniniwala sa kanila, pilit nilang pinaniniwala yung sarili nila. Di ba? Kahit alam nilang budhi nila, hindi na tama ito nangyayari. Di ba? Ngayon, eto, si Amy, hindi inaasahan to ni Pinky. Dahil si Pinky po, respetado talaga ng mga senador yan dyan. No? Pero, eto si Amy, pinalaga na to si Pinky. Ngayon ko na nakita, pinalaga ni Amy to. So, ayan post ni Amy Marcos. Sabi niya, sabi ni Ping, outright lie, napakalimit kami, magkokos sa minorya. Never yan, con us, na pag-usapan. Versus, Vicente Soto, the idea of Chacha was brought out by the speaker. Di ba? Versus kontra sila, di ba? Nagkaroon ng meeting sa Soler at pinag-usapan ng CONAS. Ang bilis mag-deny ni Ping. Sagutin mo, straight dapat. Kasama ka ba sa meeting? Yes or no? Di ba? Hindi sasagot ng yes yan. Hindi sasagot ng no yan. Magdadahilan yan si Ping. Ano ngayon? Hindi niya inaasahan. Hindi siya makapaniwala na pinalagan siya ni Amy. Nakaraan, pinalagan siya ni Cayetano, di ba? Ngayon, ang dami nang pumapalag sa kanya. Ping, dati hindi ganyan ang pagkakilala namin sa inyo. Di ba? Mas respetado kayong dalawa ni One Bull sa ni Pinky. Yan dalawa na yan, respetado yan. Bakit nagrespetado si One Bull? Una-una kasi dun sa programa nila, kasama si Vic. 'Di ba? Si Vic talaga respetado si Vic eh. Wala tayong masasabi diyan. Yun talaga kahit ako respetado ko 'yon. Diyan nagsimula yung mataas na respeto sa kanya pati yung trabaho niya sa Senate noon, no? Ngayon iba na. Nawala na yung dating ikaw na ngayon. Nawala na yung dating ikaw noon na ngayon, 'di ba? Ganon din si Pinky, nawala na yung dati namin paghanga sa inyo na hinahanap namin sa inyo ngayon dapat, 'di ba? Puro kwento na lang kayo, 'di ba? Kaya dito, pinalagan siya ni Amy talaga. Di ba? Ilan pa bang senador na papalag sa'yo, sir? Di ba? Ikaw, bahala kayo. Wala namang mawawala sa'yo kung pinalagyan ka o hindi, di ba? Pero, sa madaling salita, halos lahat nagagalit na sa'yo. Ibig sabihin nun, may mali na sa iyo. Hindi na sa amin. Hindi na sa kamaramihan, di ba? Ito pa. Sabi niyo, January 26, kung gusto natin baguhin ang konstitusyon, let's use a constitutional convention or a constituent assembly, hindi sa Supreme Court ang desisyon. Yan ang punto ko. Sabi naman nito, May, I simply said I will ask my Senate colleagues what they think of idea. What they think of the idea. Sabi ni Amy. Ano sabi ni Amy? Ping, ano na BS diyan? Ano na? Nilabanan natin ang PI, lalabanan din natin ang CONAS, 4-term extension. Kung babaguhin, dapat para sa tao, hindi sa politiko. Di ba?
Nag-iisip sila ng para sa kanila, for term extension, di ba? Yan, hindi sa taong bayan. Pero lulusot yan. Sabihin nila, yung for term extension naman para sa taong bayan yan, makikinabang sila eh. Hindi sila makikinabang yan. Di ba? Una-una, ayaw ng taong bayan yan. Paano masabi makikinabang taong bayan dyan? Sama ng loob lang aabutin ng taong bayan. Walang magawa taong bayan, hindi sumama na ng loob. Di ba? Sila nakaupo ngayon eh. Kaya yung Senate na yan gusto palitan. Di ba? Kaya Senate President gusto palitan. Sana wag na mapalitan si Cayetano. Sa mga 12 dyan, wag kayong papagoyo. Di ba? Tatatagan nyo ng loob nyo. Di ba? Lilipas to. Mapagsubok na to. Hindi to pagsubok eh. Ano to eh. Pinaparasuhan kayo ng kapwa-tao nyo dahil sa mga yan. No, hindi sa taong bayan ang galaw ng mga yan, sabihin ko sa inyo. No, napaka-logic ng buhay, tandaan nyo. Napakadali ng buhay basahin, tandaan nyo. Pag naglakad ka, napagod ka, walang ibang gagawin, magpapahinga ka lang. Di ba? Pag nagutom ka, kakain ka. Pag nauho ka, simple, uminom ka. Di ba? Pag ikaw inaantok, simple, matulog ka. Napakadali ng buhay. Wag niyong pahirapan, di ba? Ito, nangyayari ngayon, hindi simple, di ba? Pag isang bagay hindi mo maisip, nagtataka ka na hindi simple ang nangyayari, no? Pinalagan ka ngayon, no? Ito pa, 6 na senador ngayon ang hindi to literal na gulo, pero nagkakagulo ngayon sa Senado. Hindi ordinaryo ang Senado ngayon dahil alam nila may 6 pang makakasuhan at isa na sa pang-6 si Senator Marcoleta tong huli. Darating pa dyan si Robin. Bali 7 pala. Kasi gusto nilang kasuhan si Robin sa pagtakas kay Bato eh. 'Di ba? Talaga kukomboy nila. Di ba? Yan ba? Lahat perfect? Ikaw maniniwala ka perfect? First time na history sa buong mundo, 4 billion years na ang mundo at ang existido ng tao, nasabi ng science, more than 333 years na, ganun. 333 million years na. Ang 300,000 years, ganun, etc. Ewan ko. Na ang existido ang tao. Ibig nyo palang sabihin, ngayon na nagkaroon ng history na kung saan lahat kinasuhan. Lahat sabay-sabay sa isang partido kinasuhan. Ngayon na nangyari to. Kahit sa press, ako, mapapagbasa ako, mapaggawa ako ng mga history dati. Hindi ko nabasa to. Meron 3 kinasuhan. Sabay-sabay. Pero yung isang grupo sa isang institution, sabay-sabay kinakasuhan. Wala na ito. Ngayon lang, nakakita tayo ng ganito. Diba? Kaya, hindi pwede sabihin, kasi lahat sila kriminal eh. Hindi kriminal yan. Sipin mo na lang, Marcoleta, sabihin kurakot. Saka nakakita ang kurakot, 75 million ibinigay sa donor ng isang tao na hindi naman galing sa kaban ng bayan. Anong kurakot doon? Kurakot, anya. Asan ang kurakot doon? Di ba? Ito na po. Painggan po natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag. No? Huwag kayo maniniwala basa-basa ha. Sabihin ko sa inyo, ingat po kayo. Mag-ingat kayo. Majority ng Senado, narinig ko, sabi nyo, para sa inyo ay hero si Senador Bato. Doon lamang sa punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa nung botohan na yun. Kasi Tama kayo. sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Yes, ang po. tanging magagawa namin, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Hindi Kasi, yung Senate President. kasi 12 kami, 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Dahil, siyempre, alangan naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon, meron na silang mga sariling mga panukalang batas na maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis. Sino magpapatuloy yun? Baka sakaling mapalitan yung agenda. Tama yan. So yung momentum mawawala. Tama yan. Tamo, buti pa yung mga Senator Marcoleta may malasakit. Pero yung mga yon, walang malasakit. Isipin mo pinagmamalasakit pa Senator Marcoleta na wag papalitan basta-basta ang mga komite. Kasi kung ano na simulan nila, mauudlot, di ba? Andun na yung momentum nila sa isang komite, mauudlot, di ba? Kaya naggaganyan, isa ang papalitan nila. Yung mga hindi na natatrabaho kagaya ng Blue Ribbon, hindi na natatrabaho ni Pinky, di ba? Pero sumababa loob ni Senator Marcoleta kung saan tinanggal siya sa Blue Ribbon nakaraan, hindi naman na. Sila ang bastos, di ba? Binabastos nila yung Senado. Tinanggal mo yung Marcoleta, nagsisimula mag Blue Ribbon. Sabi daw, wala daw kwenta yung investigasyon. Ano walang kwenta? Eto nga, nag-imbestiga kayo hindi. Di ba? Kaya gusto nila palitan yung mga komite dyan,
blue ribbon talaga ang gustong palitan ni Seto Marcoleta dyan sa wari ko, So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. Opo, So opo. pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Oho. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Oho, oho. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, Oho. at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, Mhm. ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Oho. Kaya lang, hindi ko naman hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag. Paano nga siya pupunta? Mhm. Paano siya makakarating Mhm. ng buong buo? Sa oras na yun. Sa oras araw na yun. Yes. Wala akong Mm. alam eh. Mhm. Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. Kaya nga nang dumating dyan Napayakap pa kita ko sa video na malikmatawa si Senator Bato ba ito? Baka Oo. kamukha niya lang ito. Oho. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal at tinahabol niya yung hininga, napalapit akot na yaka. Yakap Anong niya, nangyari? Sa'yo? Oho. Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang. Hinahabol ako. Kasi sa mahinang hindi niya masabi. Oho. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero Ayun, sinasabi fugitive. Paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, well, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita na meron daw talaga siyang warrant of arrest. So, di Galing po sa ICC. pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung issue ng Dati, ang warrant of arrest, malinaw, pagkakakopya lahat naka-coordinate. Ngayon, hindi malinaw ngayon. Saka nakakita warrant of arrest, hinawakan ng dating senador, na si Trileling. Saka nakakita warrant of arrest, sila nakakaalam. Hindi alam ni John Vic Dermulla. Diba? Saka nakakita nun. Gaya na ba tayo ngayon? Di ba? Ano yan, pasuray-suray? Hindi mo alam kung anong gagawin? Di ba? ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi Aha. mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Mhm. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Oho. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila, ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Ayan, si Carpuet. Yan, si Carpuet. Hangang-hanga sila dyan kay Carpuet. Oo, yung mga pinklawan, hangang-hanga sila kay Carpuet. Akala mo pagkagaling-galing akala mo pagkagaling-galing. Di ho ba? Akala mo siya na pinakamagaling na abogado. Hindi na abogado, pagkatao siya magaling. Oo. Oho. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali Alam, feeling pa rin niya, magaling naman. Oo, puro mali. Wala sa katwiran. Biruin mo imagine ako, vlogger lang ako. Siya ang taas niyang tinapos niya. Dati siyang justice yata, di ba? Tinapos niya talaga. Ang dami niyang pag-aaral. Ilang taon na ba siya ngayon? 60 plus na. So, ang layo ng edad sa akin. Layo ng experience sa akin. Ang layo ng kaalaman sa akin. Pero tignan mo ang katwiran niya, ang katwiran nila, tinuturo pa sa iba. Yung away ng China is parang kapitbahay lang. Tinutulang ko. Anong away kapitbahay lang? Ang China, hindi lang away kapitbahay. Huwag mo sabihin kapitbahay lang kasi yung kapitbahay, pag inaway ka, pag binarangay mo, okay, nagkabati kayo, pwede kayo magkaayos. Ang China, iba to. May trade. May invest, may mga business, tourism, lahat. Yun ang hindi alam ni Carpuet. Galing sa sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng ng walang basihan basta magsasalita yun siya, very, very general Okay. Sabi niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya,
Kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Mhm. Ha? Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una, nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay. Opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal, ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law, ito yung Presidential Decree 1096. Okay. Opo. O, di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty. Wala naman tayong Wala extradition tayo nun. treaty. Opo. Sa mga twin, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. O, wala rin tayong treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party Opo. ng ICC. Oho. Saan ngayon ang pagbabasihan nun? Mhm. Di ba? O, papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Opo. Binasa mo yung, Nung pataas at pababa. binasa mo yung versikulo Yan. 17, Oho. ituloy mo sa versikulo 18. Yan. Oho. O, kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Opo. Di ba? Oho. O, halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17, Yan. itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Oho. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. Okay, Opo. so Oho. universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung, huwag na natin banggitin ang Yun pangalan. Veteranong justice. Opo. Oo, Justice. na isa raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Ganyan yan. Siya daw pinamagay na abogado sa buong Pilipinas. Pakiramdam niya, konti, alam mo kasi ganito yan eh. Wag ka magmamalaki na kung ang knowledge mo lang sa iisang bagay lang. Magmalaki ka, pag malaki mo, maging proud ka. Katulad ko, nagiging proud ako. Hindi ako niyayabang ko talaga. Di ba? Bakit? Ako, nagbasa ako ng Biblia, nagbasa ako ng mga science, mga medical. Di ba? Kaya napagsama-sama ko lahat yan. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng wisdom, hindi dahil sa mga babasahin ng mga science o medical, nagkaroon tayo ng wisdom pag Biblia ang babasahin nyo. Yan si Karpot, yung mga yan, hindi natin nagbabasa ng Biblia yan eh. Ano ba't ko siya sabi to? Kasi si Cayetano nagbabasa kahit papano eh. At nagbabasa talaga. Si Juan Bull, iba binabasa ni Juan Bull. Oo. Kaya tignan mo, iba yung kilos na nagbabasa ng Biblia sa may nagbabasa ng Biblia. Iba. Tapos si Seton Marcoleta, iba yung salita sa salita nila. Makatwiran ang nagbabasa ng Biblia. No. Kaso nga lang, may isang problema pag nagbabasa ka ng Biblia. Hahanapan ka nila ng pagkakamali. Sasabihin sa'yo, iyan ba nagbabasa ng Biblia? Banal-banala, nakakagawa ng kasalanan? Abay, siyempre tao ka eh. Laman ka eh. Nasa laman ka pa eh. Nandito ka pa sa lupa eh. At talaga magkakasala ka. At talaga mapapamura ka minsan. Di ba? Hindi nila alam yan. Hindi nila alam yan. Yung katwiran na yan. Di ba? Okay. Oho. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Mm-mm. Susulat siya sa DOJ. Sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako. Oho. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Oho. Kayo po Gumagana ba ba'y kayo? may kakayahan at gumagana ba kayo Mhm. na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Mhm. Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. O di sumagot ngayon na Liban Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, Oho. kami po'y handa, kami po'y competent,
At bukas po kami 24/7. Opo. Oh. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo. Oo. So, malimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mhm. Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, dyan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po Oo. ninyo, kumpleto po ba kayo? Mhm. Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan sa RA 9851 pinapaghanda pa nga kami tungkol diyan sa pagpo-prosecute po ng mga krimen Mhm. na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes and blah. Hindi, ito na lang eh. Tama si Senator Marcoleta at pinapaliwanag niya by batas, by the book. Pero common sense na lang eh. Common sense na lang eh. May batas ka sa Pilipinas, kaya nga gumawa ng korte sa Pilipinas eh. Kaya nga nagkaroon ng ng kataas-taasan hukuman sa atin lahat, nandiyan dyan, justice sa atin eh. Tapos aasa ka sa ICC, kasi dahil lang sa ayaw mo yung Duterte, ayaw mo sa Didis para makaganti ka. Hindi mo ba? Yun eh, common sense na lang eh. Yung puso mo na sundin mo eh. Tama ba to? Hindi ba? Tama ba to? Oh, hindi tama yan. Ben Banyaga, doon ka aasak. Tapos malaman-laman ng ibang bansa, teka muna, bakit nanguhuli sila yung ICC nanguhuli sa Pilipinas, sabi ng mga Banyaga, sa ibang bansa, no? Hindi ko alam. Basta, kasi tayo, international news na tayo eh. Di ba? International news na tayo. O, sasabihin ng mga Banyaga, teka muna, bakit ba may nuhuli sila sa ICC sa Pilipinas, ang ICC sa Pilipinas? Wala daw atang justice system sa Pilipinas. Payag ka, walang justice system sa Pilipinas? Ha? Ikaw, ang nakaupo ngayon, payag kayo? Hindi ako papayag. Maliban nila kung galit ako sa tao at magagamitin ko yung pagkakataon na yon para arestuin sa ICC si Bato. Blah, blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po. Kasi po ito'y nasa batas namin. Kaya kami po'y handang-handa. Oo. Sa mapagtitibay niya, either prosecution or litigation, the Philippine government is able, Ayan. willing, Yan. and Opo. competent to do their job. Oo. Paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila eh. Oo. Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system, Oo. ay wala nang maasahan Wala. ang kanilang ang kanilang mga Yung mga kopi mamamayan. nila. Opo. Kaya papasok siyang ganun. Mhm. Hindi ba? Yes po. Mhm. O, paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol. Opo. Yung request na yon will be subjected to evaluation by the General Secretariat ng Interpol. Oo. Kapag na-evaluate niya yon, Jen, doon palang dadaan doon sa notification process Mhm. and diffusion mechanism. May mekanismo yan. Yes po. Oo. So, palagay nating dumaan doon. Mhm. Sabi niya, okay yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala Nasunod. nang ano dito eh. Sabi natin, nasunod na nila. Opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagana mga fiscal natin. So, papasok sila ngayon. Yan. Opo. So, pwede nang pumasok dahil nga i-complement nila eh. Okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa sa procedural process. May proseso Oo. pa rin. Opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi magre-red notice pa yung eh. Oo. Pag nagkaroon ng red notice, makikipag talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi. Opo. Under yun ng PCTC yun eh. Oo. Makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun Oo. ngayon ang magsasabi yung NCB. Opo. Sasabihin niya ngayon,
NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Mhm. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant Mag-implement ng warrant of Okay. arrest. Oo. at para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Oo. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Nako, mukhang hindi po lahat eh. Eh ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha Yun ng po eh. TRO. Oo. Sinasabi pa ng Supreme Court dahil sa nabala na yung TRO? Hindi pa nga kami tapos kasi nga ang question, ang merito ng petition, kino-question niya yung validity ng ng warrant of arrest Oo. ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Kasi ito sabi ni Justice Secretary Bida natin, sabi niya una, ang warrant of arrest ng ICC ay nagtuturo kay De La Rosa bilang kasabwat sa drug war ng Administrasyong Duterte. Hindi. Ang pinaniniwalaan kasi ng mga yan, yung kasalukuyan nangyayari na ngayon at yung ginawa ng ICC na warrant. Pero kung i-imaginein mo, bakit magsisimula ang warrant sa atin? Wala nga tayong jurisdiction. Hindi na nga tayo sakop ng ICC ngayon. Pinipilit lang nila yan kasi papabor sa kanila o papabor sa amo nila sa nag-uutos. Ewan ko ba kung sino nag-uutos dyan? Di ba? Sa mga yan. Totoo lang eh. Pinapaboran nyo pa. Ang nakakagalit dito, hindi to usapang bato, hindi to usapang PRRD. Hindi to pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ito yung kahihiyan ng bansa natin. Hindi nila maunawaan yun. Bakit hindi nila maunawaan? Kasi wala silang malasakit sa bayan. Tatandaan nyo yan. Tatandaan nyo yan. Biblically, scientifically, psychologically, lahat. Sabihin ko sa inyo, pag ang isang tao talagang mahal ka, gagawin niya lahat ng proteksyon para sa inyo. Tandaan niya, kahit ano pa man sabi niya na matatanda hahamakin lahat. Sabi niya na iba dyan, di ba? Bakit hindi mo niya maiwan yung girlfriend mo? Mahal ko eh. Alam mo, maloko ng lalaki na, hindi mahal ko pa rin eh. Kasi mahal mo eh. Di ba, biri mo niloloko ka na, mahal mo pa rin. Hindi ka tangahan yun. Pero, ibig sabihin, yung magmamahal, gagawin mo lahat. Yung taong bayan, mahal mo ba? Nakikita mo, isasakripisyo mo ang taong bayan pag may sinuko kang isang lahi ng Pilipino sa ibang bansa, katulad sa ICC. Hindi na naunawaan yun kasi hindi nila totoong mahal ang taong bayan. Kung mahal nila totoong taong bayan, kahit anuman ang sakit na idudulot nitong gagawin ko, hindi ko gagawin para sa kanila. Masakit sa taong bayan eh. Lalo isa ako eh. Isa ako sa taong bayan eh. Masakit sa akin na isang lahi ko dadamputin sa ICC. Kahit ako halimbawa anti-Duterte ako, hindi ako papayag si Duterte makulong sa dahig. Gusto ko siya makulong sa Pilipinas para panagutin niya at makita ko nakakulong siya dito. Yun ako, kung anti-DDS ako di ba mas masarap yung gano'n? Dalawa na, may justice system pa, gumagana pa. Ay hindi, iba sa kanila. Di ba? Iba sa kanila. Pangalawa, ang pag-aalis niya ng kustodiya sa Senado. Pangatlo, pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa warrant. Pangapat, ang pagiging enforceable nito sa ilalim daw po ng batas ng Pilipinas. Sen, ano ha? Yun nga yung tinatanong ko, Oo. saan mo hahanapin sa batas ng Pilipinas para ma-enforce mo? Oho. Yun na nga yun lang sagutin eh. Nasasabihin nila, because of the universality jurisdiction. Sabi nga nung matandang ex-justice. Oho. Asan nga yung universality? Sasabihin niya, Section 17. Oho. Basahin mo nga yung Section 17. Basahin mo lang ulit. Oho. Basahin tsaka unawain. In accordance Oo. with extradition laws and treaties. Oho. Iparaan mo doon. Oho. Wala nga eh. Wala na tayong tratado, wala tayong... Ang tanong mo ganito, yun bang warrant of arrest na inisyo ng ICC is universally enforceable? Okay, oho. Dapat yun ang sagutin ng Justice Secretary sa sarili niya. Oho. Dapat mag-research eh. Halimbawa sa Southeast Asia dyan, baka hindi niya alam. 11 members ng Southeast Asian nations. Opo. ASEAN, ano? Mhm. Alam mo ba na isa lang dyan ang member na ng ICC? Ganun po sa mga bansa Hulaan mo, Asia. sa 11 member countries ng ASEAN, Opo. sino na lang ang miyembro ng ICC? Oho. Ano na ba? Ba't parang hindi mo naman alam? Alam mo na ito eh. Hindi, wala akong idea san eh. Wala. Oho. Alam kaya ni Justice Bida ng DOJ? Alam mo? Out of 11 members ng ASEAN, Oho. Cambodia na lang. Cambodia na lang ang miyembro ng ICC. Sa mga trade,
Oho. Dapat padaan niya sa Cambodia, baka yun, pwede niyang ano. Okay? Ganun ba? O, naniniwala ka ba na ito nga yung pinag-uusapan natin eh. Ayan ang ayaw nila ni kay Marcoleta. Real talk si Senator Marcoleta, kaya nga kakasuhan siya eh. Hindi nakalusot sa sose, ngayon naman plunder, bribery naman, di ba? Ganyan sila, lahat gagawin nila ng paraan para makasuhan tong taong ito, di ba? Try natin, sige, kung lulusot yan, basta si Senator Marcoleta, papalagan na kayo niyan. Ba? Yung puwersa ni Marcoleta ang katwiran, no? Ibubuhos niyan, di ba? Sa maayos at sa mapayapang paraan. Ha? Pagpapatupad kasi ng para i-enforce mo yung ang ICC warrant of arrest. It will depend on the voluntary cooperation of the member states. Opo. Okay? Kasi wala ka naman pulis, wala ka naman sheriff. Oho. Kaso yung isang nagpapanggap na sheriff, Ayun. Nako. hindi man lang question yun, di ba? Oho. Nagpunta ron, minawagayway niya yung Yung warrant, may dala-dala po siya. eto yung warrant ng ICC. Yun ba yung paraan? Sinasabi ko eh. Oho. Bakit sabihin ko sa'yo, dapat inaral ni Secretary Bida yung mga presidents nung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC para sa ganun magkaroon siya ng batayan. Oho. Hindi yung dahil enforceable, dahil pinapayagan ng batas natin, hindi naman niya madistinggi. Anong batas ang nagbigay sa'yo ng authority? Wala man siyang masabi. Mhm. Ito halimbawa, yung kaso ni Osama El Masri Najim, Opo. hindi ito in-enforce ng Italia. Sa Italia po ito. Oo. Hindi, ibang bansa galit niya. Hindi nila, ang ICC lang, papalag lang yan pag may mga bansa na talaga walang justice system. Pero tingnan mo, ibang bansa lahat, mga Europa, hindi siya sinusuko yung nila. Kay Putin, marami din galit. Doon sa Russia. Hindi naman, pero hindi nila sinusuko si Putin. Pati sila Netanyahu, kasi may respeto sila sa lahing yung na bansa na yon. Dito sa Pilipinas, wala silang respeto, tatandaan nyo yan. Sabi ko nga, psychologically, medically, lahat ng pag-aaral, makikita mo kapag mahal mo yung tao. Totoo naman, ikaw. Mahal mo yung tao, mahal mo yung lalaki, babae, ipagkakangulo mo. Sige nga, sasabihin mo, mahal kita, pinagkangulo kita, mahal kita eh. Totoo ba yan? Hindi. Tandaan yan. The Italian police Mhm. arrested El Masri. However, the Court of Appeals stepped in and declared the arrest of El Masri in violation of domestic requirements under Italy's Law 237-2012. Okay. Iyon ang complementarity. Oh. Inaresto pero sa mga tuwid, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. Oho. So, alam ba ni Secretary Bida ito? Sana, Yung alam kaso niya. ni Omar Al-Bashir, Ano bansa naman po ito? si Al-Bashir, Al-Bashir. no? Opo. hindi in-enforce ng South Africa. South Africa naman. Jordan, Oh. Djibouti, Uganda, Malawi, Kenya, and Democratic Republic of Congo. Tingnan mo. Itong lahat ng ito ay member ng ICC. Pero hindi nila inaresto si Hindi nila in-implement. Omar Al-Bashir. May pagkakilala kasi sila sa bansa, sa lahi nila. Oo. Kahit galit sila sa tao, sa lahi wala. Oho. Sa mga tuwid, Yung mga nagpahuli kay Duterte, yan yung lahi na kung saan dumampot kay Kristo para ipako sa krus. Yan yung mga yun. Maniwala kayo sa akin. Yan yung mga yun. anong pinupunto natin dito? Hindi mo basta-basta may enforce yun kung ayaw nila. Voluntary lang. Oho. Sa panig nila yon. Tayo lang ang bansa sa mundo. Wala na nga tayong batayan. Oho. Wala na ngang batas na po pwedeng gamitin para i-enforce ang warrant na ito. pinipilit Opo. pa natin. Hindi lang Oo. tayo voluntary Ang problema kasi nagkataon natin kalaban sa Napipilitan parang ganun tayo ba eh. Hindi lang Oo. kasi iba yung voluntary sa pilitan eh. Yes po, totoo naman. Oo. Ayaw talaga magpares ito nga. Sabi ni Pangulong Oo. Bongbong, walang sinabi ang opisinang ito. Walang patakaran ng gobyerno na areston si Senador ba to? ba't nandun si Trillanes kasamang NBI? Ano ba talaga rito? Anong nangyayari rito? Oh. Di ba? Ito pa. Mhm. Ito, mas sikat ito. Ayan, ano po yan? Benjamin Netanyahu ng Israel. Israel. Nako, Kilala natin yan. no? Kilala mo ito. Ito Opo. yung
Prime Minister ng Israel. Opo. Kahit na miyembro ang France. Opo. Ang France, malalaking bansa 'to. Germany, Opo. Poland, Italy, at saka yung Romania. Hindi, kanya. Ni-refuse. Tama. Mhm. And until today, they continue to refuse Yes po. the enforcement of the warrant against Benjamin Netanyahu. Mhm. Oh. Bakit ganon? Voluntary nga eh. Kaya wag mo niya sasabihin kung mo in-issue. Bakit naman tayo putya? Sapilitan na sapilitan. Sapilitan talaga kasi gusto nila mawala si Bato. Ganyan yung mga yan, di ba? Ang sasama na ugali, no? Grabe sila, no? Hindi na po batas ng Pilipinas ang pinairal. Batas ng ICC pinaiiral nila ngayon. Tandaan nyo yan. Gitil na Sumusunod sila sa ICC ngayon, sa gusto ng ICC ngayon. Oo. gitil tayo eh. Oo. Sa ikauunlad ng bansa, katulad ng China, nakikipag-collaborate sa atin, ayaw nila kasi maki-China, Chinador, ayaw nila pagkayuunlad ng Pilipinas. Pero kapag ikayaapi ng lahing ito, gusto nila ipadampot. Oo, basta maapi lahat ng mga to, makaganti lang kami. Di ba? Komentaryo ko yan, pinyong ko, tsorya ko yan. Para bagang napakalaki po ng paglabag. Kaya dito si Marcoleta, gigil sa mga ganyan. Oo, talagang si Marcoleta, tandaan niya, bubuelta yan. Bubuelta yan. Oo. Talagang, ito lang sa akin, opinion ko to bubuelta yan si Marcoleta. Tapos na tayo, pero ito lang masasabi ko kay Senator Marcoleta. Babawi yan sa flood control na naudlot niyan kay Pinky. No, makikita nyo buong puwersa ni Marcoleta diyan sa flood control issue na yan. 'Di ba? Makikita natin kung sino big fish. At pag nakita yung big fish na yan, yung galamay ng mga big fish na yan, kung bakit ngayon dami kinakasuhan, sila may kapakanan yan no? Makikita nyo, tatahimik na rin ang Pilipinas. Patatahimikin ni Senator Marcoleta ang Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang paraan at isang matalinong paraan. Isang walang dahas, hindi yon, bawal yon. Hindi pwedeng kaguluhan, bawal yon. Gagawa ng matalinong hakbang yan si Senator Marcoleta para malutas ang Pilipinas. Kumbaga ang Pilipinas, iaahon niya sa pagluha sa nangyayari ngayon. Kasi marami talagang tunay na traidor. Yan, ang mga traidor talaga, yung mga pabor na isuko ang lahi mo sa kaibang banyaga. Yan ang traidor. Never na ginawa ni Senator Marcoleta yan. Diba? Hindi niya sinuko yung island na yan. Hindi niya, palagi natin sinuko niya yung isla. Hindi pa rin traidor yon. Mas traidor yung lahi isinuko mo. Diba? Maraming salamat. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang makabuluhang talakayan. Masustansyang pag-uusap. Paalam po sa inyong lahat.